Yo! What's up mga ka-review? So now may i-review tayong isang nag-viral na post nung isang araw. Ngayon lang tayo magre-react dito o i-review natin. So ito nga po yung post, isang post ng Pilipinas Today na page sa Facebook. So ito nga po yung post nila na about kay Sander Ford, former actor at syempre influencer din to. Kilala naman nating lahat na si Sander Ford ay dating si Marlo Arizala, at nung nagparitoke nga siya ay nagpalit siyang pangalan bilang Sander Ford. So ang ganda ng pangalan guys, no? So kilala natin to, isa to sa most hated influencer dito sa social media. Alam naman natin yan, aminin man natin sa hindi, isa ito sa mga most hated influencer ng social media. Bakit nga ba? So ito, sinabi niya rin, basahin natin. Ang laki po talaga ng pagsisisi ko. Dati kabila ang offer ng TV5, GMA at ABS-CBN, pero naging mayabang ako. Lahat yon nawala. Nawala yung kasikatan ko. So, ngayon pong sa buhay ni Sander Ford ay sising-sisi na siya dahil nawala yung lahat ng opportunities eh. So guys, kasi wala naman masama nung gusto niyang matupad yung pangarap niya na ayan, maging maayos yung mukha niya, magwapo. Wala naman masama doon kasi pangarap niya naman yun eh, 'di ba? Wala masama doon, guys. But ang masama lang, alam niyo kung ano, ayan nga yung nagbago ang ugali niya. So sa totoo may interview ito, guys, no. Mga ka-review, hindi ko pa yun masyadong napanood. Kasi hindi ko pa siya tinapos. So dito muna tayo. Ulitin ko, walang masama doon kung gusto mong mangarap. But ang masama lang, kung yun na pangarap mo ay pag natupad mo na ay baguhin ka. Yan ang masama. So inamin niya na naging mayabang siya. Alam naman natin na ito ang nagpabagsak kay Sander Ford. So mga ka-review, ito lang ang advice ko. So kung sakali man din, Sander Ford, kung mapanood mo to, pero alam kong hindi kasi hindi naman ako sikat eh. Mas sikat ka pa nga sa akin eh. Mas sikat ang pangalan mo. So noon maraming offers sa kanya ang TV5, GMA, ABS-CBN. Ngayon nawala na yun kasi nga sa kayabangan niya. So kapag ganyan kasi, mga ka-review, kapag umangat ka, sumikat ka, may nagbago sa'yo, talagang ang mga tao ay tutok sa'yo. 'Di ba? Tutok 'yan sa'yo. So ito din ang nangyari kay Sander Ford. Dahil nga na bago ang mukha niya, nagparitoke siya, talagang viral na viral siya. Kumbaga ang pagiging famous niya, kasikatan niya ay tumaas ito. Naging usap-usapan to sa loob ng social media. Hindi lang sa social media, kundi sa buong Pilipinas, naging usap-usapan yan. Kaso lang, inuna niya yung kayabangan niya, di ba? Ang alam ko, nagka-issue pa nga siya kay Catherine Bernardo. So, syempre, marami yun fans, di ba? Parang, ang nasa tao, syempre, sabihin niya na, hindi ka pa nga masyadong sumisikat, nag-i-start ka pa lang sa pagiging sikat, ang yabang mo na, nauna yung kayabangan mo. So, ayan talaga ang nagpabagsak kay Sander Ford. You know what, guys? Always be humble. Yan lang ang matututunan natin dito kasi sa ngayon, sa observation ko inaayos naman ni Sander Ford ang kanyang buhay, but marami pa din talaga siyang mga bashers, guys. Hindi natin masisisi ang mga tao. So, matindi ang, alam naman natin talaga mga Filipino, 'di ba? Matindi yan kapag once na nagkamali ka, or although normal lang naman guys sa magkamali, pero kung influencer ka, pag may nagawa kang issue or may nagawa kang kamalian na sobrang laki, I think for me lang guys, ay mahirap kang patawarin ng karamihan, guys. Mga ka-review, yan ang totoo. Kapag ang tinatawag natin ditong cancel culture, 'di ba? Talagang mahirap mo na yung takasan. So I think kay Sander Ford, kailangan niya na lang po mag-focus sa, wala naman masama kung gusto niya pa rin sa social media, but kailangan niya na din mag-focus sa family niya, lalo na may family na siya, 'di ba?
So ayun guys, kung ano man ang matututunan natin dito sa post na to, be humble always. Siya na nagpatunay, ang kayabangan guys, ang pride, ang pagiging mapagmataas ay ibabagsak. Yan din ang ikakabagsak mo someday. So be humble always kasi sabi nga ng Panginoon, ang nagpapakumbaba ay tinataas at ang nagmamataas ay binababa. So ayan guys ang matututunan natin. So hoping na someday na makaangat-angat din medyo itong si Thunderford, di ba? Um, for the sake na din sa anak niya. So ayan guys. So paalam mga ka-review, sunod abangan nyo naman ang next video ko sa mga review natin. So please subscribe to my channel. Love you all.